Paano ko ba yun maisishare? Sige lang ha. Yan, sige lang. Share ko lang. Syudad din. Oh, shucks. Ganun pa ba? Ayun, basta upload. Okay. Okay, sige po. Magandang gabi. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Pastor Claude. Asan ka ba ngayon? Nasa Siargao ka pa ba? Nandito na sa Batangas? O nasa Alapaap? Nagbabounce ang aking tunog. Yan. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Isaiah chapter 37 pa rin, verse 24 to 26. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa kasama ko dito sa church. Ang Odido family, pero kulang sila ngayon. Ayan. At wala po yung kanilang ampon. Ampon talaga. Ayan. Ayan. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, Isaiah chapter 37, tayo po muna ay dumulog uli sa Panginoon sa ating pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na tunay na dakila, tunay na puspos ng pag-ibig at pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay, ng mga mabubuting bagay para sa aming buhay. Salamat po muli sa pagkakataong ito na kami tinipon mo online and face-to-face upang patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, Ama. Makapagturo ako ng maayos. Ikaw po ang magbigay ng karunungan sa akin at iyo po patuloy na buksan ang puso't isipan ng bawat kapatid, ng bawat tao na makakasama namin sa pag-aaral na ito. Ikaw po ay aming maparangalan, matuto po kami sa mga salita mo, Ama. Patuloy po naming pinararangalan. Ikaw ay ang aming maitaas sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, ayan. Sige, nasa Cebu na si Pastor Claude. Sige. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kagabi natalakay natin ang Isaiah chapter 37, yung verses 21, 22, and 23. At kagaya pa rin, same setting, same context. Ito yung sitwasyon kung saan si Yahweh, ang Panginoong Diyos, ay tumugon sa kahilingan ni Haring Hezekiah sa pamamagitan ng sulat o na ipinadala ni Haring ni Propeta Isaiah. At doon ay nakita natin kung paanong tumugon ang Panginoong Diyos sa kahilingan ng mga taong sa Kanya ay tapat na nananampalataya. So kung meron tayong isang bagay na dapat na matutunan sa ating tinalakay kagabi, ito yung buong puso na pagdulog sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ito man ay mabigat, ito man ay problema o kung ano man, wala tayong ibang pwedeng gawin. Sa halip na tayo ay mag-alala, matakot, o makaramdam ng anumang hindi ka nais-nais, ay ang ating gawin ay dumulog lamang tayo at manalangin sa Panginoon at makikita natin na siguradong
siya ay tutugon. Dito sa salin sa New King James, may isang napakagandang salita dito. And I think doon din sa Magandang Balita Biblia, ang sabi dito doon sa verse 21, because you have prayed to me. Yan. Sabi doon, because you have prayed to me. Verse 21. Ano po? Balikan ko ng konti sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi doon, ang sabi sa verse 21, pagkatapos tumanggap si Hezekiah ng sulat mula kay Isaias, na ganito ang sinasabi, dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel, ang dalangin mo laban kay Sennacherib. So hindi nabanggit dito yung napaka-importanting parirala o pangungusap na binabanggit sa ibang salin. Sabi dito sa New King James, because you have prayed to me against Sennacherib, king of Assyria. So yung salitang because you have prayed to me, sa Tagalog, dahil nanalangin ka sa akin. So yan, so yun ang binabanggit dun sa verse 21. At yun nga ang naging basihan ng pagtugon ng Panginoong Diyos. Siyempre, alam nating lahat kung ano ang plano ng Panginoon sa kanyang piniling bayan. Pero nakita natin dito at nasukat kung ano ang level at lalim ng pananampalataya at pag-asa ni Hezekiah sa Panginoong Diyos. Nakita natin ito at nasukat sa pamamagitan ng kaniyang pananalangin. At nabanggit ko rin kahapon na sa mga susunod na kabanata, yung matinding pananampalataya at pananalangin ni Hezekiah. So dahil ikaw ay nanalangin sa akin laban sa hari ng Assyria na si Sennacherib, ito ang salita na binabanggit ni Yahweh sa kanya. So napakaganda na matutunan natin bago tayo pumalaot o pumasok dun sa talakayan natin sa verse 24, isang napakagandang salita buhat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Dahil ikaw ay nanalangin sa akin. So yun yung nagsasabi na tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Dahil ikaw ay lumapit sa akin, dahil hindi ka lumayo sa akin, ito ang tugon ko sa iyo. Ito ang aking katugunan sa iyong panalangin. Yan, magandang gabi, Sister Irene. Hindi ko alam kung paano ko mapaliwanag ng diretso at malawak, pero alam yung napakalawak at napakalalim ng magiging ng nais na ipahiwatig nitong parirala na ito. Because you have prayed to me. Maraming tao sa panahon ngayon hindi nananalangin sa Panginoong Diyos ng totoo. Ginagawa nila ang mga bagay na gusto nila ayon sa kanilang gusto, hindi isinasaayon sa Panginoon ang lahat ng kanilang mga desisyon. Pero ito isang makapangyarihang hari, malakas, matalino, kaya niyang gawin ang lahat, kaya niyang magdesisyon sa lahat ng mga bagay na makakatulong sa sarili niya, magiging sikat siya, at makakapagpalago posible sa bayan ng Juda. Pero ang kanyang ginawa ay nanalangin. At yung panalangin na iyon ay in-acknowledge ng Diyos. Tinanggap ng Panginoong Diyos ang panalangin niya. Kaya ang balik ay dahil nanalangin ka sa akin, ito ang gagawin ko sa iyo. So ang sarap kung tayong mga tao, tayong mga mananampalataya sa panahon natin ay loob, buong puso na lalapit at nananalangin sa Panginoon, posibleng ganito rin ang tugon ng Diyos. Bigla ko naalala yung sitwasyon doon sa nakapako ang Panginoong Hesus sa krus. Meron doon isang lalaki, alam na natin yung kwento, no? Una, nilalait siya. Pero ang sabi ng lalaki, Jesus, pag nasa langit ka na, ay alalahanin mo ako. So yun yung parang kagaya ng panalangin ni Hezekiah, nanalangin, lumapit yung lalaki na talaga namang napakasamang tao noon. So anong sabi ni Jesus? Ngayon din isasama kita sa paraiso. Hindi na binanggit yung panimulang salita, pero pwedeng sabihin din na dahil nanalangin ka sa akin, dahil sumuko ka, nalimutan ko na ang lahat ng kasamaan mo at isasama kita ngayon din sa paraiso. Tayong mga mananampalataya sa panahon ngayon, ano yung level ng pananampalataya o pagsunod sa Panginoon na ating ginagawa? Tayo ba'y buong pusong nananalangin sa Kanya o sa mga prayer gathering natin, masabi lang na nakatungo na nanalangin? Pero ang totoo, lagi kong binabanggit, panalangin lang ng nguso, hindi ng puso.
Yan po ang nakakalungkot. Ano? Magandang gabi, Sister Arlene. Salamat na padaan ka sa aming pag-aaral. Nanay Mercy, Brother Edgar, at nandiyan Sister Irene. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Okay, so doon tayo magsimula sa sitwasyon na tumugon si Yahweh sa panalangin ni Hezekiah. Na natanggap, narinig ni Yahweh, naunawaan niya ang laman ng puso ni Hezekiah at dahil dito, tinanggap niya ang kahilingan. Nagpapatunay din ito na naunawaan ni Yahweh, syempre, Diyos yun kung ano yung laman ng puso ni Hezekiah, kung ano yung kaniyang nais na mangyari. At sabi doon sa nakalimutan ko may binabagit sa Bible, the prayer of a righteous man, yung panalangin ng taong matuwid ay dinidinig ng Panginoon. So tatandaan natin, ibig sabihin din ito, pumapasok tayo doon sa qualification ng pananalangin. Sa tuwing tayo'y mananalangin, kinakailangan na ang puso natin ay puro, talagang nagpapasakop. Alam po ninyo, maraming panalangin sa mundo na hindi nadidinig o nakakarating sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ito nagmumula sa puso. Maraming panalangin na masabi lang ng bibig, ang iba sumisigaw pa, magandang gabi Sir Jessa, pero hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. So dahil ito hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, walang epekto. Kaya minsan nagrereklamo ang tao, nananalangin naman ako, bakit parang hindi tumutugon ang Diyos? Kasalanan ba yun ng Diyos? Ang totoo, hindi. Tayo po ang may pagkukulang. The way we pray, ayan. So, hindi nagiging totoo ang mga tao. Nagiging mechanical prayer. Ibig sabihin na mechanical, sususian ka, aandar, parang makina ng sasakyan, sasabihin mo kung ano-anong gusto mong sabihin, pero hindi nagmumula sa puso. At meron pang mga ritual na ginagawa, 5 ganito, 10 ganyan, 5 misteryo, o kung ano-ano pa. So may mga gano'n. At meron pang nananalangin na naglalakad ng paluhod, kawawa naman yung tuhod, maitim na, nagkasugat-sugat pa, wala namang epekto. So marami pong gano'n. So ang dami kong gustong sabihin, ang dami natin pwedeng masabi sa usapin ng pananalangin, pero isang bagay lamang. Kung tayo nananalangin ng buong puso sa Panginoon, siguradong tutugunin ito ng Panginoon. It is His sovereignty, kagaya ng ginawa niya kay Hezekiah. Okay, punta tayo sa verse 24. Ang sabi po dito, nilait mo ang... Ito'y pangungusap kay Sennacherib. Nilait mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Ang sabi mo, sa dami ng aking karwahe, naakyat ko ang tuktok ng mga bundok. Naabot ko rin ang kasulok-sulukan ng Lebanon. Pinutol ko ang nagtataasang puno ng cedar at ang mga piling puno ng sipres. Naabot kong lahat ang pinakamataas na lugar at pusod ng gubat. Verse 25, humukay ako ng maraming balon at uminom ako ng tubig ng mga iyon. Ang mga ilog at batis sa Ehipto, matapakan ko lamang ay agad natutuyo. Dapat mong malaman na noon pang una, ang bagay na ito ay matagal ko nang binalak, ngayoy pawang natutupad, itinakda kong ikaw ang magwawasak ng matitibay na lungsod. Okay, itong binabanggit na mga salitang ito ay ibinalik ni Yahweh kay Sennacherib. Kasi si Sennacherib, ipinagyayabang niya na ginawa niya ang mga bagay na ito. Yung binabanggit na mga salita doon sa verse 24, ito'y nagpapahiwatig ng matinding kapangyarihan at kakayahan. Pero ang binabanggit dito, ang naisipahiwatig dito, ito'y ipinagyayabang ni Sennacherib. Subalit hindi niya alam na ang pagkakaroon niya ng kakayahan na magawa ang mga bagay na ito, ang lahat ay nagmula rin kay Yahweh. So, iyan ang kanyang ginagawa. So, ano ba yung, pwede nating isa-isa, ano ba yung mga ginawa niya dito? Sa dami ng karwahin, akyat ang tuktok ng mga bundok. So, talagang nagpapakita ng power, ng kapangyarihan, ng kalakasan. Naabot ang kasulok-sulukan ng Lebanon, being a conqueror, no? Naabot nga yung iba't ibang lugar sa mundo. And then yung cedar at cypress, ito yung simbolismo ng ganda
at ng tibay ng kaunlaran ng Lebanon, subalit na kaya niyang putulin. Ibig sabihin, ganoon kamakapangyarihan si Sennacherib, o probably yung pang ibang mga hari ng Assyria, kasi nakaya niyang sakupin ang kapangyarihan ng Lebanon at yung ganda na ipinagmamalaki niya sa buong mundo. At may binabanggit pa, naabot kong lahat ang pinakamataas na lugar at pusod ng gubat. Nasaliksik niya lahat, napuntahan niya lahat, na-conquer niya ang lahat ng bagay. Nakahukay ng maraming balon, nakainom ng tubig sa iba't ibang lugar at kung ano-ano pa. Pero yun yung tugon ni Yahweh sa verse 26. Dapat mong maunawaan na noon pang una ang bagay na ito'y matagal ko nang binalak. Ibig sabihin, pumapasok pa rin sa kapangyarihan ni Yahweh yung sovereignty at authority niya. Hindi si Sennacherib ang totoong nagplano ng bagay na ito. Ginamit lang siya. At yung lakas niya ay nagmula pa rin kay Yahweh para maipakita sa mundo kung gaano siya kamapagmataas o gaano siya magyabang. So yun yung ating tatandaan sa lahat ng pagkakataon. Hindi si Sennacherib ang gumawa ng mga bagay-bagay. Hindi si Sennacherib kung hindi ang Panginoong Diyos. Ayan, so ang mga talatang ito ay naglalarawan ng kayabangan at pagmamataas na Sennacherib na ipinagmamalaki ang tungkol sa kaniyang mga tagumpay sa mga labanang militar at sa kaniyang kapangyarihan sa lupain at tubig. Lahat. So parang yung binagmamalaking kapangyarihan ni Sennacherib, it covers the multitude. Lahat ng lugar, lupa, bundok, kahit yung puno, kapangyarihan, lahat. So parang pag pinag-aralan mo, wala nang mas magiging powerful pa sa kanya. Siya na yung pinakamakapangyarihan at pinakamagaling sa mundo sa lugar na yon. So in a way, may karapatan siyang magyabang at magmalaki kasi parang wala nang makakatalo sa kanya. Kaya lang, ang kanyang pagkakamali, kagaya ng pagkakamali ng mga mayayabang na tao sa panahon ngayon, ang lahat ay nagmula pa rin sa Panginoong Diyos. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, kasama ang pangakong ipinahayag sa mga Israelita na hindi sila mapapahamak sa kabila ng mga banta ng Assyria. Ipinagmalaki niya ang mga bagay na nangyari o nagawa niya sa kaniyang bayan, subalit isa siyang hangal. Inakala niya ang lahat ng ay nangyari ay dahil sa kaniyang personal na kagalingan. Hindi niya inisip na may makapangyarihang Diyos na nagbigay ng pahintulot sa kanya upang mangyari ang mga tagumpay na iyon. Nung ako po ay bago maging mananampalataya, lahat ng tagumpay sa buhay ko ay dahil sa sarili kong galing. Dahil nga, alam niyo naman na yung kwento, yung kasaysayan ng buhay ko, lumaki sa mahirap na pamilya, walang kakayahan, inapi, binuli, minaliit. So nagsikap ako, personal po ito, at nung ako'y maging matagumpay, naging matalino, nakatapos ng pag-aaral, lahat na, ang naging epekto sa akin na nung tagumpay ay kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas. Nung mga panahon na yun, walang pwedeng bumangga sa akin. Kahit na yung mga matataas na posisyon, talagang nakikipagdakdakan ako. Bakit? Kasi ang katwiran ko, matalino ako, hindi nyo ko kayang pabagsakin. Kaya lang, dumating ang panahon na kagaya dito, ipinakita sa akin ng Panginoon na lahat ng karunungan na mayroon ka ay baliwala. Kasi lahat yan isusuko mo sa Panginoon. At yun po yung eksaktong nangyari. Nabanggit ko nung mga nakakaraan na dumating kami sa panahon na hirap, na nabaligtad ang lahat ng bagay. At alam niyo kung anong nangyari, talagang sadsad. Yung sabi ni Pastor Claude, sagad. Yung pagiging sagad, talagang napapunta kay God. Kasi doon ako dinala ng Panginoon sa sitwasyon po na iyon. At nung nakita ko at na-realize ko, siyempre sa pamamagitan ng misis ko, siya ang isang ginamit ng Panginoon para maunawaan ko ang mga bagay na ito, nakita ko na yung karunungan at kagalingan na ipinagmamalaki ko ay walang kwenta.
ito ay hinayaan ng Panginoon para gamitin. At itong ako'y nagpapastor na at naglilingkod na, nakita ko't naunawaan bakit hinayaan ng Panginoon na magkaroon ako ng ganung buhay para maging patotoo sa mga tao kung paano niya tinwist, binaligtad ang buhay natin. Siguro yung mga estudyante natin, nag-aaral ng history, si Alexander the Great, isa sa pinaka-powerful na bansa na tao sa Greece, sa Gresya nung panahon niya. Nung siya'y mamatay, buhat-buhat ng mga tao ang kanyang kabaong. Isa sa ipinagbili niya, yung kanyang kamay ay nakalawit sa labas ng kabaong at nakalaylay, ganyan, walang laman, nakaganyan lang. Ang sinisimbolo at gustong sabihin ni Alexander the Great, lahat ng kayamanan na mayroon siya at nakamit niya sa mundo, sa kabila ng kanyang kagalingan, pag namatay na siya, lahat ay baliwala. Kaya nakaganan. Good evening, Brother Tim. It's night time here in the Philippines and it's morning in your area. So thank you so much for joining in our live devotion. Okay. Ganun po ang ipinakita ni Alexander the Great. Pag pinag-aralan natin sa history, sa kasaysayan, Alexander, why he was called the Great, dahil talagang dakila siya, ang dami niyang nasakop, probably katulad ito ni Haring Sennacherib. Pero yun nga, napatunayan niya nung siya'y mamatay na wala siyang madadala. Lahat ng kayamanan na meron siya, iniwanan niya lahat. At nung namatay na siya, probably ano nangyari sa kaniyang kayamanan? Pinag-awayan, pinaghati-hatian, at kung ano pa. Yun ang isang problema nating lahat, no? So, anong ibig sabihin? Anong nais na ipahiwatig sa atin ito? Lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Diyos. At ito'y ibabalik, isusurrender natin sa Panginoon. Ang sabi niya dito, ipinagmalaki ni Sennacherib ang mga bagay na nangyari o nagawa niya sa kanyang bayan. Subalit sa isa siyang hangal. Inakala niya ang lahat ay nangyari at dahil sa kanyang personal na kagalingan, hindi niya inisip na may makapangyarihang Diyos na nagbigay ng pahintulot sa kanya upang mangyari ang mga tagumpay na iyon. Everything that we have on our time, any possession, it all came from the Lord. We cannot do anything, we cannot possess anything in this world without the provisions of the Lord. And that is His sovereignty, that is His providence. So tatandaan natin mga kapatid, ano man ang mayroon kang kagalingan o karunungan, lahat yan ay pwedeng mawala. Ilang matatalinong tao na yung sa isang pitik ng Diyos, sa isang kumpas ng kamay ng Diyos ay nakaranas ng Alzheimer's. Naging makakalimutin na sa isang pagtulog niya o pamamahinga, biglang tumaas ang blood pressure, inatake, patay. Wala na. No? Kaya ang maganda nito, habang tayo nabubuhay, i-acknowledge natin ang lahat ay nanggaling sa Panginoon. Malimit ko pong nararanasan, nasabi ko ay, nako Lord, baka ito na ba yung last na hinga ko? Ito na ba yung huling araw ko? So Lord, kung kukunin mo na ako ngayon, ibahala ka na. Salamat dahil yung mga panahon na buhay ako, binigyan mo ko ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Kasi ang daming sitwasyon, hindi ko na mabilang na talagang hirap akong huminga, halos mabigat, masakit. Talagang tuwing hihinga ako, parang alam mo yung parang hinihiwa ng blade yung puso ko. Physical po na pain, na masakit. Tapos hirap, dahil ang nangyayari, dahil masakit, hindi na lang ako humihinga, syempre pag huminga, ano susunod noon? Yun. Pero biyaya ng Panginoon, after a while, ito, buhay pa naman, kasi tao pa po naman ako, hindi pa ako espiritu na nagdi-discuss lang dito. So yun, hinahayaan pa ng Panginoon. So isang bagay na dapat nating matutunan sa buhay ni Sennacherib, sa buhay na ito, sa sitwasyon natin, pinag-aaralan natin, i-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Wag na wag tayong magmamalaki. Wag na wag tayong magyayabang. Sino ba yung namatay sa bagong tipan na inuod? Si Herodes ba yon? Herodes. Kasi yung honor na para kay Jesus ay inacknowledge niya. Tinanggap niya yung pagyayabang ng mga tao. So, agad-agad, siya ay inuod ang kaniyang tao at agad siya ay namatay. Yan. So,
Balikan natin, sabi dito, nagpadala si Sennacherib ng mga mensahero upang kutyain ang Panginoon. Pinagmamalaki ang tungkol sa pagputol ng mga matataas na puno at pagsakop sa ipinakamataas na bundok. Sa talatang ito, ang propetang si Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Panginoon na nagbabala sa mapagmataas na hari ng Assyria tungkol sa kaniyang kawalang galang. Ito na yung tinatalakay natin kanina, yung kayabangan, pagmamataas ng mga tao. Merong mga pastor, kasama nating lingkod ng Panginoon na wala nang ginawa kundi ipagmalaki ang sarili nila. Kaya nga nauso yung salitang glory to me. Ang karangalan ay para sa akin. At nakakalungkot, may mga ganoong lingkod ng Panginoon na sa halip na parangalan ang Panginoon. Nakakatakot po yun kasi hindi natin alam kung ano ang nagiging balik ng Panginoon. Kaya nga marami kong kaibigang pastor na nag-aral, wala nang ginawa kong mag-aral, yung may PhD, kaya binigyan namin ng definition, yung PhD, puro hangin ang dala. Pag nag-PhD, ang PhD, Doctor in Theology, which yun ang plano kong kuhanin, baka ang sabi doon is, totoong hangin ang dala, pero kasi puro kayabangan. Alam mo yung pag pinakilala yung pastor na magsasalita, introduction pa lang sa dami ng accomplishment at titulo, ubos na yung oras. Hindi na nakapag-preach ng mahaba kasi lahat ng oras ay nagamit na sa introduction sa haba ng accomplishment ng pastor. Nakakalungkot ang pastor na yung naparangalan, hindi na ang Panginoong Hesus. So hindi po dapat, mas maganda nga na nawala ka na lang titulo. Ayan. So sa talatang 25, ang sabi dito, ipinagmamalaki pa niya ang tungkol sa paghuhukay ng mga balon at pagpapatuyo ng mga ilog na nagpapakita ng kanyang tila walang limitasyong kapangyarihan. Sa talatang ito, ipinagmamalaki ni Sennacherib ang mga bagay na kanyang ginawa at inisip na ayon sa kanyang kapangyarihan o personal na kagalingan, subalit hindi niya naisip na ang lahat ay ng ginawa ng Diyos para sa isang siguradong layunin. May purpose ang Diyos, kaya niya hinayaan na mangyari ang mga bagay na yon. May purpose ang Diyos, kaya niya hinayaan na maging matagumpay si Sennacherib. At may purpose siya kung bakit nandito tayo ngayon sa lupa. Bakit tayo naglilingkod. Lately, ang isang naikwento ko dito sa church, may purpose ang Diyos, bakit kinuha niya ng maaga yung misis ko. May purpose ang Diyos, bakit hinayaan niya na mangyari yung mabibigat na problema at sitwasyon sa pamilya ko. May purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang problema lang sa ating mga tao, masyado tayo makasarili. Hindi natin inaalam ang layunin ng Diyos. Ang inaalam lang natin lagi kung ano yung gusto nating mangyari. Bilang tunay na mananampalataya, ang isang bagay na mahalagang gawin at maunawaan natin ay malaman ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang buhay na walang malinaw na layunin ay isang buhay na walang silbi, walang kwenta. Hindi tayo nabubuhay para kumain lang ng 3 beses isang linggo. Hindi tayo nabubuhay para huminga lamang, matulog, mag-cellphone o kung ano pa. Nabubuhay tayo para tumugon sa kalayunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Good evening, Rick Ursa. Salamat sa iyong pagsama sa pag-aaral natin. Okay. Muli, ang tagumpay na pinagmamalaki ni Sennacherib na inari niyang sa kanyang nagmula ay isang kahangalan, isang pagpapakita ng walang kakwenta-kwentang tao. Dahil ang kwenta o ang worth o ang value ng tao ay makikita lang natin kung ito'y ibabalik natin sa Panginoon. Kaya nga, to God be the glory. Sa Kanya lang lahat. Lahat ng ating ginagawa, dapat ay ibalik natin sa Panginoon. Dahil walang ibang gumagawa sa buhay natin, simula pa lang sa pagsilang sa atin, biro mo yung pagdadalang tao sa atin ng ating mga nanay, ginamit ang ating mga magulang, 9 months na bitbit sa sinapupunan ng ating mga ina. Hindi ito ganoon kasimple. And within that period, nabubuo yung lahat ng sistema ng katawan natin.
Hindi natin kayang ipaliwanag kahit yung pinakamagagaling na doktor or scientist, hindi kayang ipaliwanag kung paanong tumatakbo yung ating buhay, yung metabolismo, yung physiological system ng ating katawan. Paano ba tayo humihinga? Paano yung hangin dadaan sa ilong, papasok sa ating lalamunan, sa puso lahat, akit sa iba't ibang parte ng katawan? Paano yung kinain natin na kanin o kung anumang uri ng solid or liquid food, pag pumasok sa ating bibig, sa tiyan, tutunawin, tapos i-distribute yung sustansya at makakaapekto sa buong katawan natin. At pag medyo pangit ang katawan, isang pupunta, magkakaroon tayo ng LBM. So parang napaka-perfect ng proseso. Sinong makakagawa? So, sinong pwedeng magyabang? Sinong pwedeng magmalaki sa mga bagay na ito? Posibleng si Sinakerib, ipinagyayabang niya ang ganito. Pero sabi nga sa talatang 26, isa kang hangal. Inahayag ng Diyos na ang lahat ng ito ay kanyang pinlano mula pa noong unang panahon. Bago palikhain ng mundo, ito'y alam na ng Diyos. Nakadisenyo na sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil ako'y magaling, ito ang nangyari. Isang bagay na itinuturo sa akin ng Panginoon, bakit posibleng dahilan, bakit hindi ganun kalago yung church by numbers? Kasi posibleng alam ng Panginoon na baka pag nangyari yun, maging mayabang ako. Baka maging mayabang sa lahat ng bagay. In fact, maraming mga pastor na nagsasabi na maraming mga nagrereklamo dahil yung pagsasalita ko, yung mga ganyan. And siguro, hindi ko alam, hindi kasi itong mga kasama ko dito sa church, hindi naman nagsasalita, hindi sila nagsasabi, pero mararamdaman mo naman. Mahirap na kasi maraming tao hindi makakaunawa sa mga ginagawa natin. So dito, sinasabi na lahat ng ipinagmamalaking accomplishment ni Sinakerib ay hindi niya magagawa kung hindi dahil sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay pinlano ng Panginoon na noon pa mang unang panahon, na ginamit niya si Sinakerib upang matupad ang kaniyang mga layunin. At ang mga aksyon ni Sinakerib ay hindi sa kanya, ngunit ito'y isinaayos ng Diyos. Ang tema ng soberanya ng Diyos ay sentro sa talatang ito. Binibigyang diin nito ang ideya na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay, kapwa sa malayong nakaraan at sa kasalukuyan. Ang pagtukoy sa sinaunang panahon ay nagsasalita sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at ang katotohanan na ang kanyang mga aksyon ay naging maliwanag sa kaniyang buong sitwasyon, sa kaniyang mga pinaggagawa. Ang problema lang dito, hindi na-realize ni Sinakerib ang kaniyang kayabangan. Lahat ay para sa kaniyang sariling kagalingan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay katiyakan sa mga Juda na hindi lamang alam ng Diyos ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at kalagayan. Ngunit mayroon ding mahabang kasaysayan ng pakikialam o intervention ng Diyos sa atin. At ganoon din sa ating panahon. Yung mga nararanasan natin na nangyayari ngayon, ito ay lahat ay contribution, bahagi ng ating magiging buhay sa kinabukasan. Kung paano tayo mabubuhay sa kinabukasan, paano tayo pagka tayo ay tumanda na, nagkapamilya na, yung ibang wala pang pamilya, ito ay kaangkop sa plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang makita na natin at maunawaan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang tayo nabubuhay para huminga, hindi lang tayo nabubuhay para kumain, o kung ano man ang ginagawa natin. Importante na maunawaan natin ang mga bagay na ito at kung ano ang plano ng Panginoon. Sa esensya, pinapaalalahanan ng Diyos si Sinakerib at ang lahat ng iba pa na kahit ang pinakamakapangyarihang mga pinuno sa lupa ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos at ginagawa lamang nila ang isang plano na kaniyang ipinatupad. Sino yung mag-aakala na dito sa lugar na to ay magkakaroon ng simbahan? Sino yung mag-aakala na
magkakakilala at magkakasama-sama tayo sa mga bagay na sa panahong ito, o yung mga naranasan nating problema at kabigatan sa buhay natin. Sino yung mag-iisip na mangyayari ito? Yung bang mga naging conflict, yung bang mga naging sitwasyon ng bawat isang tao, ito ba'y pinlano natin? Palagay ko hindi eh. Sinong dahilan? Bakit nangyari yon? Ang Panginoong Diyos. Ito yung kanyang sovereignty. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit ito hinayaan ng Diyos na mangyari? Baka may layunin siya. Baka may purpose ang Diyos sa ating mga buhay. Itong kasama ko ditong, ilan ba sila? 5, plus si Ken ay 6. Ano? So, at yung mga kayong lahat na nandyan sa online, ano ba yung mga nangyayari sa buhay nyo? Sa buhay nating lahat? Ano ba yung mga naranasan nyo kahapon, kanina, nung isang araw? Ano yung posibleng pinaplano nyo sa buhay nyo? Ano kaya ang purpose ng Panginoon? Bakit ganyan? Pastor Claude, ano kaya ang purpose ng Panginoon sa buhay mo? Bakit naranasan mo yung mga ganyang bagay? Pastor Nanding, Sir Irene, mabibigat ang sitwasyon. Mga nangyari sa buhay ni Ate Alma, kay Nanay Effie, Brother Edgar. Lahat tayo, no? Lahat tayo. Ang isang bagay na dapat nating unawain at patuloy na unawain, yung purpose ng Diyos. Well, sabi doon sa aklat ni Rick Warren, purpose-driven life, may purpose ang Diyos, no? Kaya lang syempre, pag binasa mo yung purpose-driven life na libro, samahan mo ng Bible. Kasi ang daming binabanggit ni Rick Warren doon na hindi biblical. Masyado niyang hinarmonize, masyado niyang pinaganda yung mga statements kasi para mabenta yung libro. At tama naman, nagtagumpay naman siya. Best-selling book talaga yung Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Book. Pero mababaw ang theology ng aklat po na iyon. But generally, kagaya ng sinasabi pinag-uusapan natin, kung mayroong isang pinakamahalagang bahagi sa buhay natin, ito ay ang malaman natin ang layunin ng Diyos. Bakit kayo nandyan? Bakit umabot tayo sa ganitong edad? Ano kaya ang purpose ng Panginoon? Bakit kayo mag-aaral? Pasokan na naman next week itong mga estudyante natin. Ano yung purpose ng Diyos? Magkabaon lang ba? O papasok, uuwi sa gabi, makita ang crush? Ano pa ba? So, yan. Baka may purpose ang Diyos. At yun ang alamin natin. Yun ang alamin natin. Kasi kung walang layunin ng Diyos, palamang matagal na tayong kinuha niya dito sa lupa. Almost 30 years na ako may sakit. At napakarami ng gamot, napakarami ng sakripisyo na naranasan sa pakikipaglaban sa sakit na ito. Pero bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Mahirap sabihin, baka maging kagaya ko ni Sinakirid na nagyayabang. Pero nagiging malinaw kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay ko. At alam ng lahat, habang ako'y buhay, nandito tayo sa paglilingkod sa Panginoon. In fact, ang dami kong prayer requests na hinihingi, na nababanggit ko dito sa church. Pero alam nyo, iba yung nagiging tugon ng Panginoon. At sumusukat ito sa sovereignty ng Diyos. Siya ang may karapatan, siya ang may kakayahan sa ating buhay. Tatandaan natin lamang na idulog natin lahat sa Panginoon. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang doon lamang ang ating talakayan sa gabing ito. Bukas itutuloy natin sa mga susunod na talata. Bukas ay verse 27, 28, and 29. Friday the 13th bukas. Okay, so tayo po'y magwakas sa pananalangin. Samahan po ninyo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat sa pagpapaunawa na mayroon kaming mga accomplishment, mayroon kaming mga naging pagtatagumpay, mayroon kaming mga ginagawa. Subalit ang lahat ng ito ay umiikot sa iyong plano, sa iyong layunin sa aming buhay. Ano man ang tagumpay o kabiguan o sakit o bigat o problema o kaligayahan na naranasan namin, iikot pa rin ito at babalik dahil ito'y pinlano mo na sa amin noon pa man, bago pa man kami isilang.
Panginoon, salamat po sa lahat ng ito, sa preparasyon mo sa bawat isa sa amin. At salamat dahil ito'y unti-unti mong ipinapaunawa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilo sa buhay ng bawat isa na kasama namin sa pag-aaral na ito. Ipaunawa mo sa kanila, sa aming lahat, ang iyong layunin, lalo na po itong mga kabataan at yung mga taong tinawag mo na maglingkod sa iyo. Ikaw po ang mabigyan ng karangalan ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Sa iyo namin ibinabalik at iniaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa gabing ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat na sumama sa ating gawain. Thank you so much, Brother Tim. Sir Arlene, Pastor Nanding, Pastor Claude, Sir Irene, Sister Jessa, Brother Edgar, Brother Rick. Good evening, everyone. Bye-bye.